Pakwan, maraming benepisyo ito na hindi mo alam. Payo ni Doc Willie Ong. Ang pakwan ay isang mabisang prutas na nagbibigay ng matinding proteksyon laban sa iba't ibang uri ng sakit. Dahil ito ay binubuo ng 72% na tubig at mayaman sa mga antioxidant tulad ng lycopene at L-citrulline, malaki ang ambag nito sa kalusugan ng puso, bato, at immune system. Ang regular na pagkonsumo nito ay hindi lamang nagpapanatili ng sapat na likido sa katawan kundi nagsisilbi ring natural na panlaban sa pamamaga at pagkasira ng mga selula. Mga benepisyo ng pakwan sa iba't ibang sakit. Nasa ibaba ang detalyadong pagsusuri kung paano tinutulungan ng pakwan ang katawan na labanan at iwasan ang mga pangkaraniwan at malulubhang sakit. Una, pagpapababa ng presyon ng dugo at pangangalaga sa puso. Ang sakit sa puso at alta presyon ay ilan sa mga nangungunang sanhi ng kamatayan sa buong mundo. Ang pakwan ay naglalaman ng mataas na antas ng L-citrulline, isang natural na amino acid. Sa sandaling pumasok ito sa katawan, ito ay nagiging L-arginine na tumutulong sa paggawa ng nitric oxide. Ang nitric oxide ay isang gas na nag-uutos sa mga kalamnan ng ugat na mag-relax at bumuka, na nagreresulta sa mas mababang presyon ng dugo at mas maayos na sirkulasyon. Bukod dito, ang lycopene na matatagpuan sa mapulang bahagi nito ay napatunayang nagpapababa ng antas ng low-density lipoprotein, LDL, o masamang cholesterol. Ayon sa mga klinikal na pagsubok, ang mga taong regular na kumakain ng pakwan ay nagpapakita ng mas mababang tsansa na makaranas ng stroke at take sa puso kumpara sa mga hindi kumakain nito. Pangalawa, kalusugan ng bato at pag-iwas sa urinary tract infection, UTI. Ang mga bato, kidneys, ang nagsisilbing filter ng ating katawan upang ilabas ang mga dumi sa pamamagitan ng ihi. Dahil ang pakwan ay naglalaman ng napakaraming tubig, ito ay gumagana bilang isang natural na diuretic. Ibig sabihin, pinaparami nito ang dalas ng pag-ihi nang hindi nagbibigay ng labis na stress sa mga bato. Ang madalas na pag-ihi ay nakatutulong upang maihugas pinalabas ang mga namumuong calcium oxalate na siyang pangunahing sanhi ng kidney stones. Kaya naman, ang mga individual na madalas magkaroon ng UTI o impeksyon sa pantog, ay lubos na natutulungan ng prutas na ito upang linisin ang kanilang urine. Right tract ng natural. Pangatlo, paglaban sa kanser sa pamamagitan ng mga antioxidant. Ang pakwan ay isa sa mga prutas na may pinakamataas na konsentrasyon ng lycopene, mas mataas pa kaysa sa kamatis. Ang lycopene ay isang makapangyarihang antioxidant na lumalaban sa mga free radicals na sumisira sa DNA ng ating mga selula. Ang pinsalang dulot ng free radicals ay madalas na nagiging mitya ng kanser. Ipinapakita ng mga medikal na pananaliksik na ang lycopene ay may kakayahang magpababa ng insulin-like growth factor, IGF, isang uri ng protina na kapag sumobra ay nagiging sanhi ng mabilis na laki ng mga tumor. Ang regular na pagkain ng pakwan ay partikular na iniuugnay sa mas mababang panganib ng pagkakaroon ng kanser sa prostate, baga, at bituka, colorectal cancer. Mayroon din itong cucurbitacin E, isang tambalan na pumipigil sa pagdami at pagkalat ng mga selulang may kanser. Pang-apat, pagbawas sa pamamaga ng katawan at rayuma. Ang talamak na pamamaga, chronic inflammation, ay ang ugat ng maraming malulubhang sakit tulad ng diabetes, Alzheimer's, at iba't ibang uri ng arthritis o rayuma. Ang kombinasyon ng vitamin C at lycopene sa pakwan ay nagbibigay ng malakas na epektong anti-inflammatory. Sa mga pag-aaral sa laboratorio, ang pagkonsumo ng pakwan ay nagpakita ng makabuluhang pagbaba ng C-reactive protein, CRP, na siyang pangunahing marker ng pamamaga sa dugo. Naglalaman din ito ng beta-cryptxanthan, isang pigment na ayon sa mga eksperto ay nakatutulong sa pagprotekta ng mga kasukasuan mula sa maagang pagkasira, kaya nababawasan ang kirot at higpit na nararamdaman ng mga taong may rayuma. Panglima, pagpapabuti ng digestion at pagpapanatili ng timbang. Para sa mga taong may problema sa pagdumi o nagtitibi, constipation, ang pakwan ay isang mabisang lunas. Bagamat mababa ito sa kabuoang fiber kumpara sa ibang prutas, ang taglay nitong ubod ng saganang tubig kasabay ng kaunting hibla ay sapat na upang palimbutan ang dumi at isaayos ang paggalaw ng mga bituka. Para naman sa mga nais magbawas ng timbang o labanan ang labis na katabaan, obesity, ang pakwan ay itinuturing na weight loss friendly. Dahil sa mababang calorie density nito,
46 calories lamang bawat tasa, maaari itong kainin sa malaking porsyento nang hindi natatakot na tumaba. Ang tubig nito ay nagbibigay ng pakiramdam ng kabusugan na tumatagal ng ilang oras, kaya nababawasan ang pagnanais na kumain ng mga matatamis at processed foods. Pang-anim, proteksyon sa mata at pagpapanatili ng malinaw na paningin. Habang tumatanda ang isang tao, ang panganib ng age-related macular degeneration, AMD, ay tumataas, na maaaring magbunga ng pagkabulag. Ang pakwan ay mayaman sa vitamin A at beta-carotene. Ang mga bitaminang ito ay kritikal sa pagpapanatili ng kalusugan ng retina at cornea. Ang lycopene na naruroon sa prutas ay nagsisilbi ring pananggalang sa mga mata laban sa oxidative stress at pinsalang dulot ng UV rays mula sa araw, kaya bagal nito ang pagkabuo ng catarata. Paano gamitin ang bawat bahagi ng pakwan? Karamihan sa mga tao ay itinatapon ang balat at buto ng pakwan, ngunit ang totoo, ang buong prutas ay nakakain at naglalaman ng iba't ibang medikal na benepisyo. Pulang laman, flesh, kakainin ng sariwa upang makuha ang buong dosis ng lycopene, hydration, at bitamina. Puting balat, rind, ito ang bahaging pinakamayaman sa L-citrulline. Maaari itong i-blender kasama ang pulang laman, gawing atsyara, o isama sa mga igisang gulay upang mas makuha ang epekto. Laban sa alta presyon. Mga buto, seeds, ang mga pinatuyo at nilitsong buto ng pakwan ay mayaman sa magnesium, zinc, at healthy fats. Nakatutulong ito sa pagpapalakas ng immune system at pagpapanatili ng maayos na antas ng asukal sa dugo. Mga paalala at tamang pagkonsumo. Bagamat ang pakwan ay itinuturing na mabisang lunas, mahalaga pa ring malaman ang limitasyon sa paggamit nito upang maiwasan ang mga side effect. Isa. Para sa may diabetes, ang pakwan ay may mataas na glycemic index, GI, ngunit mababa ang glycemic load dahil sa dam. Ay ng tubig nito, ligtas itong kainin ng may diabetes sa katamtamang dami, 1 hanggang 2 hiwa, ngunit huwag itong gagawing juice ng maramihan dahil mabilis nitong maitataas ang asukal sa dugo kapag nawala ang hibla. 2. Para sa may malalang sakit sa bato, chronic kidney disease CKD, dahil ang pakwan ay mayaman sa potassium, ang mga pasyenteng sumasailalim sa dialysis o may malalang sira sa kidney ay kailangang mag-ingat. Ang labis na potassium sa kanilang dugo ay maaaring magdulot ng irregular na tibok ng puso. Ang pakwan ay isang regalo ng kalikasan na nagpapatunay na ang pagkain ay maaaring magsilbing pinakamabisang gamot. Sa pamamagitan ng regular ngunit balanseng pagkonsumo nito, napoprotektahan natin ang ating katawan mula sa mga talamak na karamdaman habang pinananatili nating masigla at hydrated ang ating buong sistema.